Yo! Kumusta mga tech at health enthusiasts? Welcome sa isa na namang Deep Dive Explainer, kung saan hihimayin natin ang latest system upgrade, hindi para sa phone nyo, kundi para sa mismong katawan nyo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang dietary feature na parang hidden code sa kinakain natin araw-araw, ang resistant starch. Kung akala nyo alam nyo na ang lahat ng specs pagdating sa carbohydrates, maniwala kayo, magugulat kayo. Itong upgrade na ito, literal na babaguhin nito ang performance ng metabolism nyo. Let's dive in. Unang bahagi, hindi lahat ng carbs ay masama. Basagin natin yung lumang myth na lahat ng carbs ay nakakataba at nakakasama, di ba? Think of traditional carbs, yung mainit na puting kainin o white bread as bloatware. Nako-convert agad yan into glucose sa loob lang ng 20 minutes. Ang result? System overload. Nagkakaroon tayo ng rapid glycemic spike sa dugo. Pero itong resistant carbs, ibang architecture nito guys. Nababypass nito yung small intestine ng buong buo. Embes na maging asukal agad sa dugo, dumediretso ito sa large intestine para maging high-grade premium fuel para sa inyong gut bacteria. Pangalawang bahagi, ang sekreto ng hilaw na saba. Para ma-install ang metabolic upgrade na to, kailangan natin ng tamang hardware. At dito pumapasok ang hilaw or green na saging, particular yung saba natin dito sa Pilipinas. Ito ang ultimate delivery system para sa tinatawag nating type 2 resistant starch or RS2. Pakinggan nyo itong massive specs na to. Based sa clinical data, ang unripe or hilaw na saging ay merong nakakabilib na 47 to 57% resistant starch content. Ibig sabihin, halos kalahati ng carbs niya hindi nagiging asukal, nagiging literal na pagkain siya ng good bacteria mo para palakasin ang gut health mo. Solid, diba? At hindi lang ito basta health fad na dumaan sa feed nyo. Nakabase to sa hard scientific data. Pinag-aralan yan sa Journal ng Pure and Applied Biology at nilinaw nila na ang pagkonsumo ng hilaw na saging ay super advantageous sa kalusugan dahil nga sa napakataas na resistant starch nito. Isa itong nutritional powerhouse na lagi nilang nating dinididma kapag namamalengke tayo. Pero teka lang, may catch to kailangan yung mag-ingat sa degradation ng hardware nyo. Bakit? Kasi kapag ang saging ay nahihinog at nagiging kulay dilaw na, nawawala na yung upgraded status niya. Yung kapaki-pakinabang na resistant starch na convert pabalik sa regular rapid spiking starch at asukal. So the rule of thumb for maximum metabolic advantage, mas berde, mas mainam. Ikatlong bahagi, ang sensya ng resistant starch. Ngayon, silipin natin ang source code. Ano ba talaga ang nangyayari sa operating system ng bitukan natin kapag pumasok itong resistant starch? Kapag nakarating na siya sa colon ng buo, nagtitrigger ito ng proseso na tinatawag na colonic fermentation. Yung indigenous microbiota nyo o yung mga resident good bacteria, sila yung nagpa-process nito. Kumbaga sa files, ini-extract nila yung zip file para mag-release ng mga sobrang importanteng byproduct. At dito nalalabas yung totoong power ng biochemical upgrade na to. Ang fermentation ay nagpo-produce ng mga short-chain fatty acids, acetate, propionate at butyrate. Gustong i-highlight tong butyrate ha. Ito kasi yung ultimate fuel source para sa ating colonocytes o yung mga cells ng large intestine natin. Pinapababa nito ang inflammation at ayon sa maraming in vitro studies, kaya nitong pigilan ang proliferation ng cancerous cells sa bituka. Ganyan ka-powerful tong clean energy na pinag-uusapan natin. Ika-apat na bahagi, pagkontrol sa blood sugar. Let's look at the performance benchmarks. Paano ba to nakakaapekto sa pang-araw-araw na insulin at glucose management natin? Kung titingnan ng hard metrics, napakaganda. Sa postprandial glucose, yun yung blood sugar spike natin right after eating, may significant na pagbaba. Nababawasan din yung fasting at postprandial insulin secretion nyo, meaning hindi na o-overwork ang lapay natin. May notable decrease din sa HOMA-IR marker, which literally means bumubuti ang systemic insulin sensitivity mo. At para sa long-term tracking, bumababa rin ang HbA1c ng around 0.6 to 0.9%. Napaka-solid na metrics ito, lalo na kung iniiwasan mong magka-diabetes. Actually, sa ilang sequencing studies, nakita nila itong massive 30 to 70% drop sa postprandial glycemic spikes kapag ginamit ng tama ang resistant starch. Ganyan ka-efficient ang sistema mo kapag iniba mo lang yung klase ng starch na ipinapasok mo. Ngayon, alam niyo naman kapag may trending health topic, papasok at papasok ang mga commercialized products. Malamang narinig niyo na yung tukol sa sikat na glucose goddess. Sikat yung recommendations niya sa paggamit ng continuous glucose monitors o CGM, kahit healthy ka naman. At syempre, nandyan din yung mga binebenta niyang supplements. Let's be completely objective here and look at the data.
Yung binabenta niyang $30 a month na supplement, may mga ingredients like cinnamon, mulberry leaf extract at lemon extract or eriomin. Pero based sa academic analysis mula sa McGill University, hindi ganun karobas ang data eh. Una, yung famous 2013 study sa cinnamon ay nagka-expression of concern at marami ng flaws na nakita yung mga sumunod na research. Pangalawa, low quality daw ang human studies sa mulberry extract para sa mga non-diabetics. At yung lemon extract trials, masyado pang maliliit. Ang bottom line natin dito, hindi mo kailangang gumastos ng malaki para sa mga unproven supplements. Basic clinical evidence, ang natural na resistant starch from real food, ang superior at mas tested na paraan para ma-manage ang blood sugar mo. Ikalimang bahagi, ang cooling trick sa pagkain. At para sa grand finale natin, paano kung hindi mo type kumain ng hilaw na saging? Bibigyan ko kayo ng isang ultimate, actionable life hack para sa paborito ninyong kanin o patatas. Ito yung proseso na tinatawag na starch retrogradation na nagpo-produce ng type 3 resistant starch o RS3. Isa itong literal na molecular recoding process. Kapag niluto mo ang starch tapos pinalamig mo, nagkakaroon ng formation ng isang bagong structure na digestion resistant. Meaning yung simpleng bahaw o tirang kanin sa ref nyo kagabi, upgraded carbohydrate na pala yon. Para gawin to sa sarili niyong kusina, sundin niyo lang itong mabilis na tech tutorial. Step 1. Lutuin ng maigi ang kanin, patatas o pasta niyo. Step 2. Ipasok sa refrigerator sa around 4 degrees Celsius at palamigin ng 12 to 24 hours. Dito, nagre-realign at nagre-G-code ang mga molecules niya. Step 3. Pwede niyo na ulit initin bago kainin, kahit ininit niyo pa yan ulit. Permanently na na-alter yung molecular structure niya para i-blunt o pababain yung glycemic response niyo kapag kinain niyo na. Gusto niyo ng isa pang pro tip para ma-maximize itong hack? Ayon sa isang makabagong research study, kapag nagpakulo kayo ng tubig at nilagyan niyo ng isang kutsaritang coconut oil bago ilagay at lutuin ng bigas, tapos ginawa niyo yung 12-hour cooling method, kaya nitong pababain ang absorbed calories ng bigas ng hanggang 50 to 60%. Nagkakaroon ng 10 times na pagtaas sa resistant starch content kumpara sa regular na lutong kanin. That is an absolute, unbelievable performance upgrade mula sa isang napakasimpleng tweak sa pagluluto. Nakakamangha talaga kung paano yung mga simpleng adjustments sa preparation tulad ng pagpili ng green na saba o pag-store lang ng kanin sa ref ay may napakalaking impact para ma-optimize ang performance ng ating metabolic system. Nagkakaroon tayo ng better glucose control at literal na pinapakain natin yung gut microbiome natin para maging mas malakas. Kaya heto ang hamon ko sa inyo. Paano mo i-upgrade ang next meal mo? Susubukan mo ba itong retrogradation hack sa kanin mamaya? O baka maghahanap ka ng hilaw na saging sa palengke? Kayo ang magdesisyon. Sana may napulot kayong bago sa explainer natin ngayon. Hanggang sa muli, keep exploring, keep optimizing, and upgrade your health.